Okay, so welcome muli sa Axel Engineering. Ang topic natin ngayon is ito'y in relation doon sa nagdaang video ko. Ngayon ang ating topic is how to make cutting plan for one-way slab. Yung nagdaan kong video is for two-way slab. So ito yung example nating schedule of slab. Okay, so ang ating ibibigyan ng ano ngayon dito is yung S2. Okay, yung S2 niya. S2 panel. Okay, so ito yung ating example na framing. Okay, so S2 ang i-consider natin for ang clear span sa long at saka 2 ang clear span sa short. Okay, so i-correct lang natin to. Ito yan dapat. So for clear span clear span. So 4 meters yung kanyang clear span. Okay, so ang ating munang gagawin is i-check natin yung long over short ratio. 4 meters over 2 is equals to. So therefore, yan ay one way. Okay? So ang ating unang gagawin is ilalatag natin ang kanyang laying plan. So ito na rin yung yung kung paano mo siya ilalatag. By the way, dalawang option ang gagawin natin. Ang una is kombinasyon ng bent bars at saka straight bars. Ang isa na option natin is alternate bent bars. Okay? So, ito muna sa option 1. Ang ating option 1 ay ito. Kung mapapansin nyo, yan. Nakabend siya. Then, ang kasunod is straight bars with corresponding additional extra top bars. So, bent bars uli. Yan. Tapos, ang sunod straight bars with additional uli. So, saan dyan yung ating pumapasok yung mga spacing. So, sa S2 natin, sa support, ito support yan. So, nakalimutan ko lang lagyan ng yan is sa support, support, okay. Tapos, ito ay sa midspan. Okay, sa midspan yan. Okay, so sa midspan ay ang ating spacing ay ito 200. Sa support muna tayo. Okay, short span, support ito yan. So at support ito yan sa S over 4 o 2 over 4, yan ay 500 mm ang yan. Okay, so ili-layout nyo yan. Tapos dyan magte-terminate yung inyong mga bend at saka cutting. So ang spacing nito ay itong taas na yan ay 200 mm. By the way, para mas madaling maintindihan din, puntahan natin yung isometric. Ganito yan. Yan. So, ganito yan, 200. Okay? Yan, 200. Okay? Ito isa option 2 kasi ito eh. Okay, ang nilagyan ko. Pero ganito rin yan sa option 1. So, 200. Tapos, 200. 400. Ang 400 ay ito, yung bottom bars. Okay, ganyan. So, i-screenshot nyo. Yan. Okay. Yan ang kanyang sa option 1 na latag. Okay. So, balik tayo sa option 1. Ito na yun, ang section naman niya ganito. So, i-screenshot nyo rin. Yan, i-screenshot nyo siya. Yan, ito. Yan. Okay. Tingnan nyo maigi. Yan. Ang kanyang bend ay nasa sa S over 4, S over 4. Okay. At ganoon din ang kanyang cutting ng kanyang extra top bars. Ayan, nakahook. So, magkapares ngayon ito sa option 1, yung straight bars at saka ito, yung extra top bars. So, yan ang section yan, okay? Ang spacing yan, dalawang yan, ay tig to 200 itong mga nasa ibabaw. Okay? At ganoon din yung nasa gitna niya ito. Okay? So, yan. So, para malinaw sa isometric, ito, para dyan ang galing yung, yan ang ibig sabihin ng schedule nung kanyang spacing. Okay, yan, screenshot nyo para madali nyong maintindihan, i-review nyo na lang. Okay, yan yun, ito yun, yung 200 sa top, 400 sa bottom. Okay, yan, yun yung, okay na, so sana malinaw yan. So, yun yung option 1. Yung option 2 naman ito, screenshot nyo rin. Ang option 2 ay alternate bent bars. Alternate bent bars, itong itsura niya. So, magka-alternate.
Yan. Screenshot nyo rin para mapag-aralan nyo. Then ito yung kanyang isometric. Okay, option 2 ito. Ito magiging isometric niya. Okay, so screenshot nyo rin. Halos pareho lang yan. Ang nag-iba lang is nag-alternate lang yung bend niya. Hindi katulad doon sa option 1, naka-bend yung isa, straight bars yung isa. Pero dito, magka-alternate lang sila. Pareho lang yung itsura niya. Okay? So, yan ang, at kung ilalagay mo siya sa ngayon, sa section, ito naman ang section niya ngayon. Okay? So, kung mapapansin nyo, nilagyan ko yan ng mga bar numbering. Ito, katulad niya, ito. Para makagawa ka ng cutting list. Yan, ito. So, ito na ang plano kung paano mo siya ikakat. Yan. Yan o. So, ito muna yung unang bar mo. Yan. Ang sunod mong bar, ayun, yung 2, ito, para dito. By the way, i-discuss ko yung LD. Ilan ang ilalampas niya sa support. Development length niya is 40 times diameter. Okay, so screenshot nyo lang. Yan ang ilalampas niya. Okay, galing sa face na to. Yan, screenshot nyo. Okay, so ito naman yung ka-alternate niya na bent bars. Dito kasi sa una, dito siya naka-bend. Sunod, dito na siya nag-bend. Okay, so halos yun din ang principle. Ang nagkaiba lang, wala siyang hook. Tandaan nyo, ang hook inilalagay lang sa end support. Ito ang end support, ito ang interior support. Okay? So, yan. Screenshot nyo para mapag-aralan. Kasi ito, sa explanation, medyo tatagal tayo, pero panoorin nyo lang yan, tingnan nyo lang yung mga sukat nyan. Yan, ganyan yung gagawin yan. So, ito na ngayon, yung paggagawa na ng cutting length nya. Ito naman ang objective natin yung makakawa tayo ng cutting plan. So, mapapansin nyo rito, yan. Ganyan ang itsura niyan. Yan yung mga formula na gagamitin mo. Okay, so screenshot nyo. Ang ating gagawan lang ng sample is yung 1 at 2. Okay, 1 at 2 lang ang gagawin natin. Pag sundan nyo lang itong example na to, madali na. So, yan. Makikita nyo sa dulo, yan, ganyan. 6 times diameter, tapos plus BW minus 50 mm, yung 50 mm yung covering. Ganyan ang gagawin nyo. Tapos S2 over 4, clear span length. Yan. Mayroong X, mamaya ko explain yung X. Tapos S2 over 2 minus X. Plus ito. Ito kasi, para hindi kayo malito, yan. Hook. Hook. Lalagay ka ng hook. Tapos ang sunod, pahabang ganyan. Yung pahabang yan, plus yan ang BW, plus itong S2 over 4. Tapos lumiko ka, may crank length ka. Pero ito, mula dito sa dulo ng S2 over 4 na yan, hanggang dito rin sa dulong ito, yan ay S2 over 2. Kasi 1/2 yan Kasi S2 over 4 yun. 1/4, 1/4, yung nasa gitna, 1/2. Kaso lang, hindi siya dito nagmula. Dito siya nagmula. Sa baba noon. So, kaya yung X na yun, sosolvin din natin. Okay? Yan. So, yan. Ito yung pag-solve ng X. Yan. Ang X natin ay 60. Ba't nakuha ang 60? Kasi yung ating depth ng, ito slab yan ha. Section ng slab. Ito, inano ko lang to yan. Yan. Inano ko siya, ano ko lang siya, i-binlow up ko lang ito yon. Okay? So, 45 ang crank niya. Yan, ang kanyang crank ay 45. So, kung yun ay 60, kasi 100 minus 220 is 40. 100 minus 40 is 60. Kung yun ay 60 at ito ay 45, 60 rin yun dahil ang triangle na yan. Okay, so yan yun. Ang 60 yung X na yun. Tapos ang crank length niya makukuha mo sa Pythagorean theorem. Yan ang Pythagorean theorem. I-ano nyo na lang. I-screenshot nyo na lang. Okay, so yan, screenshot nyo. Tapos screenshot nyo to. Yan. Okay. Tsaka ito. Yan. Ang cutting length mo, simple lang. Ngayon ang formula. 6 times diameter plus BW minus 50 plus 2 times S2 over 4. Dahil dalawa yan Mapapansin nyo, dalawa. Ito, S2 over 2. S2 over 4 at saka S2 over 4. Yan. Ang ating pinag-uusapan muna, number 1 Yan. Yan kasi ang number 1. Yan. Yan ang kukunin mo. Hanggang dun. So ito, hook plus ito plus yung crank length plus ito. Okay, hanggang dito.
dito, tapos plus S2 over 4 plus development length. So yun yung formulang yun, screenshot nyo. Yan. Tapos isinubstitute ko na lang ang mga sagot. 6 times diameter ay 60. 60 times 10 kasi 10 ang diameter eh. Makikita naman dun sa ano. Yan. Tapos ang BW minus 50 ay 250. Ang S2 over 4 times 2 is 500 times 2. Ang S2 over 2 is 1,000. Ang X naman minus X ay 60. Okay? Ang LD is 40D. Ano? So, 400 siya. 40 times 10, 400. At yung crank length natin na na-solve, ito, ay 85. So, ayan. Ayan ang ganyan ang pagkuha niyan. So, ang assignment nyo na lang is solve nyo na naman ito. Yan, ito option 2 ang ating ginamit eh. Option 2 yan. Solve nyo ang 3 at saka ang 4 na bar gamit ang ganitong idea. Okay? So, ganun same also with option 1. Okay? Yan. So, malinaw yan ha. So, ulitin natin. Ito yung table na pinagbasihan natin. S2 ang ating sinolve. Yan yung data mo. Okay? Screenshot nyo na. Yan. Okay? Tapos, ito naman yung kanyang yan. Screenshot nyo rin para madali nyong ma-review. Yan. Yan yung section niya sa option 1. Screenshot nyo rin. Tapos ito naman, sa option 2, yan ang latag mo. Ganyan ang paglalatag, ang laying plan. So, ito naman yung kanyang section. O, screenshot nyo lang yan. Yan. Para kasing libro na yan eh. Yan. Okay, screenshot. Okay. Screenshot. Okay. Then ito na yung pagsusolve na. Oh, so yan. Screenshot. Yan. Yan, tandaan nyo yan ha. 6 diameter. BW minus 50. Yan. Okay. So review na lang. Tapos din yung isometric para mas madaling maintindihan. Yung isometric sa option 1. Screenshot nyo na yan. Ganyan ang paglalatag. Kailangan munang may idea kayo, may plano kayo kung paano ilalatag at paano puputulin bago kayo makagawa ng cutting list and then may estimate nyo na. Okay. Sa totoo lang, ang pag-estimate ng slab ay madali lang basta alam mo na ang gagawin. Naka-formulate na yan. Inilalagay lang sa Excel yan eh. Pero siyempre, yung idea kung paano mo gagawin, ito yon. So, I hope mga ka-construct may natutunan kayong bago. So, yun lang. At hanggang sa muli.